Horror Stories by Forest Secrets. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabing may kaluluwa ang mga gamit. Hanggang sa isang araw ay bumili ako ng lumang manika sa ukay. At may isang matandang babae na humabol sa akin at sumigaw ng, "Ibalik mo yan, hindi ka niya tatantanan." Akala ko baliw lang siya. Subalit nagkamali ako. Nangyari ito taong 2019 sa isang maliit na bayan sa Nueva Vizcaya. Hindi ako mahilig sa mga lumang gamit, lalo na sa ukay-ukay. Subalit may panahon talaga sa buhay mo na mapipilitan ka, lalo na kapag gipit. Isang hapon ay dumaan ako sa isang ukayan na bagong bukas lang sa may palengke. Medyo kakaiba yung pwesto. Medyo madilim at parang hindi pa maayos at wala masyadong tao. Pero dahil sa naghahanap ako ng murang regalo para sa aking pamangkin, ay pumasok na lang ako. Habang naglalakad ako sa loob, ay napansin ko kaagad na hindi pangkaraniwan ang aura. Hindi siya yung usual na maingay, puno ng tao at may malakas na tugtog. Tahimik lang. May isang sulok doon na puro laruan at doon ako nagpunta. Doon ko siya nakita. Isang lumang manika. Hindi siya yung modern na Barbie o yung makulay na laruan. Para siyang porcelain doll. Maputi ang mukha. Medyo may crack ang pisngi. At yung buhok, parang totoong buhok nga. Pero ang pinaka nakakatakot, yung mga mata niya. Parang nakatingin, hindi yung normal na tingin. Yung tipong susundan ka kahit gumalaw ka. Tinawag ko nga yung tindera. "Ate, magkano to?" Tanong ko sa kanya. Hindi siya agad sumagot. Tiningnan lang niya ako. Tapos yung manika. Tapos ako ulit. "Sigurado ka dyan?" Tanong niya sa akin. Medyo natawa pa ako. "Oo naman po, para sa pamangkin ko lang." Bigla siyang natahimik. Pagkatapos ang sabi niya, "Sige, 50 pesos lang." Nagtaka ako. Sobrang mura para sa ganoong klaseng manika. Pero hindi ako nagtanong. Binili ko na lang at nag-abot ng pera. Habang palabas ako ng ukayan, ay may matandang babae na nakaupo sa labas. Nakatingin siya sa akin, diretso sa dala kong plastik. Bigla siyang tumayo. "Anong binili mo?" Tanong niya. "Manika lang po," sagot ko naman. Bigla siyang lumapit at hinawakan ang braso ko ng sobrang higpit. "Ibalik mo yan." Napatigil ako at nagtanong ng bakit. Tumingin siya ng diretso sa mata ko. Kita ko yung takot sa mukha niya. "Hindi yan laruan," sagot niyang muli. Natawa na lang ako kahit medyo kinakabahan. "Okay lang po yan, Nay. Luma lang siguro." Pero umiling siya. "May nakatira dyan," sagot niyang muli. Bigla akong kinilabutan, pero pinilit kong magpakatapang.
Salamat po, ang sabi ko na lang sabay alis. Hindi ko na siya nilingon. Pagdating ko sa bahay, inilagay ko yung manika sa ibabaw ng mesa. Nakabalot pa rin ito ng plastik. Hindi ko na muna binuksan. Pero kinagabihan, habang nanonood ako ng TV, ay may narinig akong mahina. Parang may kumakaluskos. Akala ko nung una ay daga lang. Subalit nang tumingin ako sa mesa, ay wala na yung plastik at pati yung manika. Napakunot ang noo ko dahil sigurado akong hindi ko siya tinanggal doon. Lumapit ako at nasa mesa na siya nakaupo. Nakaharap na sa akin. Imposible. Bulong ko sa sarili ko. Tiningnan ko yung plastik, subalit punit na ito. At doon ako kinabahan. Pero dahil ayaw kong magpanik, kinuha ko na lang yung manika at inilagay ko sa kahon. Sinara ko ito. Tapos ay inilagay ko na lang sa cabinet. Guni-guni lang to. Ang bulong ko sa aking sarili. Natulog na nga ako at bandang 3:00 ng madaling araw. Nagising ako. Hindi ko alam kung bakit. Tahimik ang paligid. Tapos ay biglang may kumatok. Hindi sa pinto, kundi sa loob ng kwarto. Dahan-dahan akong bumangon. Sino yan? Ang sabi ko. Pero walang sumagot. Tapos ay narinig ko uli sa may cabinet na. Doon sa pinaglagyan ko ng manika. Bigla akong nanlamig. Hindi totoo to. Paulit-ulit kong bulong. Pero kusang nagbukas yung cabinet. Dahan-dahan at parang may humihila mula sa loob. At doon ko na siya nakita, yung manika. Nakatayo siya ngayon at hindi na nakaupo. At ang mas nakakakilabot, nakatingin siya ng diretso sa akin. Tapos ay ngumiti, yung ngiti na nakakakilabot. Simula nga noon, hindi na ako pinatulog ng maayos. Tuwing gabi ay may naririnig akong yabag sa loob ng bahay. Maliit at parang paa ng bata. Minsan ay nagigising ako. Nasa tabi ko na siya. Minsan naman nasa kusina. May isang gabi rin na narinig kong may kumakausap. Mahina at parang bulong lang. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko siya sa sala. Nakatayo na sa gitna at nagsasalita. Pero hindi ko naman maintindihan yung sinasabi niya. Hanggang sa bigla siyang tumigil at sabay lingon na sa akin. Late ka na. Nanigas ako. Hindi siya dapat nagsasalita. Hindi siya tao, pero malinaw kong narinig. Late ka na. Ang ulit niya. Kinabukasan, binalikan ko yung ukayan, pero sarado na ito. Parang walang nagbukas doon kailanman. Tinanong ko yung mga katabing tindahan. Saan yung ukayan dito kahapon? Nagtinginan silang lahat sa akin. Anong ukayan? Sagot ng isa. Yung nandito lang kahapon. Ang sabi ko. Umiling sila. Wala namang ukayan dyan, matagal na. Doon ako tuluyang kinabahan. Hinanap ko yung matandang babae. Nakita ko siya sa may simbahan. Lumapit ako agad
Nay, tama po kayo. Ang sabi ko. Hindi na siya nagulat sa sinabi ko. Parang alam na niya. Nasaan na siya? Tanong niya. Nasa bahay ko pa po. Napabuntong hininga siya. Sumama ka sa akin. Dinala niya ako sa isang lumang bahay. Ang sabi niya, dati raw may batang babae na nakatira doon. Mahilig sa manika, pero namatay siya. Hindi malinaw kung paano. Simula noon, may mga nawawalang gamit at may mga taong nagsasabing may naririnig silang bata sa gabi. Yung manika, sabi ng matanda. Yan ang paborito niya. Bakit po napunta sa ukayan? Tanong ko naman. May nagbenta. Hindi nila alam kung sino. At tumingin siya sa akin. Pero ikaw, pinili ka niya. Saad ng matanda at nanlamig ako. Anong ibig sabihin nun? Hindi siya agad sumagot. Hindi lahat ng nakikita ay kinakausap. Ang sabi pa ng matanda sa akin. Pag-uwi ko, tahimik ang bahay. Akala ko baka tapos na. Subalit pagpasok ko sa kwarto, nasa kama ko siya at may sulat. Hindi ko alam kung saan nanggaling, pero malinaw na sulat ng bata. Dito ka na. Simula noon, hindi na ako umalis. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil hindi pa ako pinayagan. Tuwing sinusubukan kong itapon yung manika, ay bumabalik lang siya. Tuwing sinusunog ko, hindi siya nasusunog. At tuwing sinasabi kong aalis ako, narinig ko siya sa likod ko. Mahina lang. Hindi ka pwedeng umalis. Ngayon, kung sino man ang nakakarinig nito, kung may manika kang luma, manikang galing sa ukay, lalo na yung mga may basag sa pisngi at parang nakatingin sa'yo, huwag mo nang bilhin. Kasi hindi mo alam, baka hindi lang ikaw ang may gusto sa manika. Baka may naghihintay na rin sa'yo at hindi ka na niya iwanan.